Ito nga si Diana na ito ay mas maganda talaga na ito yung pumasok ngayon dahil mas priority ito si Diana dahil ito yung future balik Islam itong si Diana na ito. Pero Mm. ewan ko lang ba kung ano na pagdesisyon na kapag plano na ba na ano, Diana, kumusta na yung sabi mo na aralin mong Islam na kapag mayroon ka na bang idea? Nagkaroon ka na ba ng konting idea sa Islam? Wala pa. Meron na po. Okay, ano yung Pero mas pwede? gusto ko pa pong palawakin muna. Oh, okay. Ano yung tama? Okay, ano yung idea mo? Ano yung kaalaman mong nakuha mo sa Islam at saan mo nakuha? Nagtanong ka ba sa balik isa? Ano yung pwede mong ikwento sa akin kahit konti lang patungkol sa Islam? Oo, marami naman. Marami akong Hmm. naririnig na mas maganda. Hindi pa Hmm. para lang po din po sa'kin, maganda rin po yung Ah. kasi dati po na in-advice sa'kin ng amo ko sa Saudi kasi gusto niya akong ipabalik Islam. Kasi Hmm. nga, sabi ko Hmm. sa kanya, yung lolo ko naman is Islam din naman kasi Hmm. Indonesian Muslim din naman yun. Kaso lang Hmm. yung papa ko, Hmm. nagpa-Christian talaga siya. Pero mas Hmm. nagustuhan ko rin po yung mga ah, kasuotan kasi Hmm. parang tago ka ba, hindi ka lantad sa maraming tao. Mostly kasi sa mga hindi naman mostly Oo. kasi ngayon sa Mm. mga sinusuot ng mga babae dun din tayo napapahamak, eh. Mas gustuhin ko Oo. lang itago lahat ang ko, Oo. katawan. Oh, tama tama 'yun. At saka okay. Maliban dun sa yung pamilya mo sa ano mo yun, sa parents mo kasi pagdating sa kabilang buhay ay kanya-kanya tayong Wala kanya-kanya naman hindi naman pagdedesisyon. against yung papa diyan kasi sabi niya sa amin, Hmm. hindi sabi niya hindi daw niya kami ano ba yun? Pinabautismuhan or kaya Oo. pinabinyagan. Kasi, Hmm. paglaki daw namin may kanya-kanya daw kaming mga sariling kagustuhan kung saan namin gustong Tama, oo, yun. magpasakop. Tama. Pero Oo. yung tatay at nanay mo buhay pa ba o patay na? Tatay at nanay mo? Hindi buhay pa po sila o nasa Davao. Nasa Davao sila yung tatay at nanay mo? Opo. Okay, tama. Pero yun nga, mas buti meron kang nagkaroon ka ng idea sa mga ganyan. Pero tama yung kanya-kanya kayong sariling pag-iisip. Okay yun, okay yun. Pero ang pinaka-point kasi dito na ang tao kasi kahit gaano siya kabait, ipagpalagay natin na siya na yung pinakamabait sa buong mundo. Pero kung hindi siya Muslim, ang problema kasi sa kabilang buhay, ah, wala siya makitang, wala siyang maharbis ba sa kanyang kabaitan kasi not counted. Yun ang pinagkaiba. Mm. Ah, kung ang tao naman ay Muslim, Islam ang religion ay pagpalagay natin na siya yung pinakamasama sa buong mundo, pero basta wag siya yung pinakamasama sa buong mundo pero Muslim siya, Islam ang religion niya at wala siyang nagawa na nakakalabas sa Islam. Pagdating sa kabilang buhay, ang mangyayari sa kanya ay pagbabayaran niya yung lahat ng ginawa niya, pagdudusa niya, talagang dadana siya sa paghihirap. Kaya lang, ang ending niya pa rin ay dun sa ending niya ay may ending pa rin talaga yung kaparusahan niya na mapunta pa rin siya sa paraiso kung hindi siya nakagawa ng kasalanan na napapalabas sa Islam. Kahit siya yung pinakamasama sa buong mundo, yun yung pinagkaiba kapag non-Muslim, kahit siya yung pinakamabuti sa buong mundo, pero not counted yun. Pagdating sa kabilang buhay, rejected pa rin. At sa kabilang buhay, dalawa lang mapupunta ng tao, impyerno at paraiso lang. At ang pinagkaiba kasi kapag non-Muslim, wala nang hangganan yun. Kulang pa yung salitang forever and ever. Kapag non-Muslim ka, kapag napunta ka sa impyerno, wala nang hangganan yun. Hindi ka na mamamatay doon. Forever, yung forever and ever na salita, may hangganan pa yun kasi kapag namatay ang tao, natapos yung sinasabing forever and ever. Pero pag doon sa kabilang buhay, wala nang kamatayan doon. Yun na. Kulang pa ang salitang forever and ever. Yun yung pinagkaiba. Kaya yung ito ay base sa na-experience ko lang, karamihan sa mga balik Islam na nakausap ko, yun ang problema nila. Yung mga pamilya nila, halos mapapaiyak sila tuwing maisip nila na sa kabilang buhay, siyempre wala nang kapatid, wala nang anak doon. Sabi ko sa kanya, i-advise ko sa kanya, wag mo nang problemahin yun kasi ang tao kasi kung hindi talaga gabayan ng Allah, kahit anong gawin mo sa kanya, wala ka talagang magagawa. Pero ang tao talaga pag ginagabayan ng Allah, ay kahit anong gawin mo sa kanya, talagang mapapa
punta talaga yan sa tamang landas. Ganun lang talaga. Sige, okay lang. Kasi mas maganda kasi kapag ganyan, may plano ka, malaya ka pang samantalahin mo nang gawin ang lahat ng gawain mong mga sa palagay mo ay iiwanan mo na kapag mag-Muslim ka na. Habang hindi ka pa nagbalik Islam. O yun. Pwede mong samantalahin, kumain ng baboy o anuman. Kasi kapag iniwan mo Hindi na, na po, hindi na kapag, po ako kumakain. hindi ka na kumakain ng baboy? Mm. Hindi na po. Pero yung kasi yung iba ganyan na mga Christian na magplano mabalik Islam, eh sinasamantala nila gagawin yung lahat ng mga bawal dahil kapag nag-Islam na sila, Balik hindi na Islam. niya magagawa. Pero yung iba kasi, nagbalik Islam, ang puso't isipan ng napunta sa Islam, pero yung ginagawa, yung pagsasabuhay, wala talaga, hindi mo nakikita. At least, pati ako nagkaroon din ng kaalaman galing sa iyo. O, di ba? Bali, ituloy natin. Okay na, okay na? Sige po, sige po. Sige, i-refresh ko lang sa iyo, ulitin ko lang sa iyo yung tinuro ko sa iyo na yung papunta sa letter A, kapag sa taas, papunta sa letter E, kapag sa baba, at saka papunta sa letter U. At saka yung ganito, naituro ko na sa iyo yung ganito, no? Tama? Naituro ko na sa iyo? Sige, yes po po. Okay, ganito. Ito, pipili ka dito, at saka ganito, o di kaya ay ganito. Ganito, ganito. Lagyan natin ng ganyan, ganyan, ganyan. Number 1, number 2, number 3. Dito ka pipili ng vowel nang isusulat ng magsusulat ako dito na ikaw maglagay ng vowel na mababasa ko ito na sumaya. Ito ay sin letter S. Andali. Ito ay sin letter S. Mim letter M. Ito ay ya letter Y. Maglagay ka ng vowel dito na mababasa natin sumaya. Dito ka pipili ng vowel. Ganyan, ganyan, o ganyan. Sige, turuan mo ako. Para makita ko yung natutunan mo nung last na tinuruan kita. Sige. Ay, Turuan sa mo. taas ng S. Ano, number 1 na ilagay ko or saan? Anong number? Number 2, pangalawa po, pangalawa. Pangalawa, okay. Ganyan. Tapos, ito sa meme, letter M. Saan? Saan sa Sa tatlo? taas po. Sa una po, una. Number 1? Yes po. Sa taas, sa baba? Sa taas. Sa taas. Next, itong ya. Yung sa pangatlong, sa third po. Ito. Yes po. Okay. Try natin, open mo yung mic mo, Ada. Basahin mo kung paano mabasa ito. Sige, tingnan natin. Anong yung sabi mo, sumaya? Sumaya. Ulit? Sumaya. Ay, hindi po, Okay, hindi okay. po maglagay ng Okay. tatlo. Sa Okay, number okay. 1 ulit po. Number 1, ulit sa baba o sa taas? Sa taas. Okay. Wag natin patagalin. Ibig sabihin, very good. Tama yung paglagay mo. Okay. Next. Kasi ititrain kita bago kita turuan ng, kasi meron pa ako hindi naturo sa iyo yung tanwi na ganyan, saka yung mga ganyan. At saka yung ganyan, hindi pa naituro sa iyo. Pero ngayon dito turo ko. Unahin mo, check muna kita dito. Okay. Isulat mo, ikaw ang maglagay ng bawal na mababasa ko ito na sumakay ka. Ito ay sin, mim, kaf, letter key, ya, letter Y. Ito yung kaf ulit, letter key. Lagyan mo ng bawi na mababasa natin na sumakay ka. Sumakay ka. Sige, turuan mo ko dito sa tatlo pipili. Sige. Sige. Sin, letter S. O sa taas po. Sa Number 2. sa pangalawa. Number 2. Okay. Next. Number 1. Mim. Number 1. Yes po, number 1. Sa taas o sa baba? Sa taas po. Okay, sa taas. Okay, ay. O sige, next. Number 3. Itong kaf, letter Sa K. taas din po. Ano? Sa taas. Sa taas din. Ganyan. Next, itong ya, letter Y. Anong ilagay natin dito? Sa tatlo po. Number 3. Tatlo. Okay. Yes po. Itong kaf, letter K. Sa taas din po, number 1. Sa taas, sa baba? Sa taas. Okay. Sumakay ka. Very good. Okay, ibig sabihin, naintindihan mo na. Next, last na lang kasi tuturuan kita ng tanwin at saka sada. Yan yung sabi ko na lalo kang gagaling at gaganda kung
marunong ka na. Yan. Kitang-kita ko talaga na mabilis ka lang makaintindi. Yung mabibigas natin na ito. Ito ay nun, letter N, kaf, letter K, kaf ulit, dalawang kaf, nagkasunod, letter K. Nakaka, itong alif, ito ay lam, at saka wow. Lagyan mo nito ng vowel na mababasa natin na nakakaaliw. Nakakaaliw. Sige, turuan mo ako. Noon, letter N. Sige. Number 1 po. Sa taas, sa baba. Sa taas. Next, kaf, letter K. Nakaka. Sa taas po. Sa taas pa rin. Next, kaf ulit, letter K. Sa taas. Sa taas. Nakaka. Next, itong alif. Number 1 din po, taas. Okay. Lam, letter L. Baba. Baba. Number 1 sa baba. Okay. Wow. W. Ang lagyan natin dito. Number 3 po. Number 3. Number 3. Okay, very good. Nakakaaliw. Okay, very good. Huwag na natin patagalin kasi ibig sabihin, ganap na naintindihan mo. Naintindihan mo talaga ng tama. Yung tatlong situation na gagamit tayo ng ganyan. Ito pa. Ito. Ito ay fa. Gain. Fa, letter F. Ito ay gain. Sin, letter S. Ha, letter H. Nun. At saka mim. Lagyan mo ito ng bawi na mababasa ko ito na pag sa mali. May kulang. Ito ay mim. Ha, nun. Pagsamahin mo. Sige, turuan mo ko. Pagsamahin mo. Sige, Number turuan. 1 po. Sa taas o sa baba? Sa taas. Okay. Lukain. Anong gamitin natin dito? Na mabasa natin pag. Sa number 3 po. Number 3. Ito, okay. Pag. Sin, letter S. Sa Pagsama. taas. Number 1 po. Pagsama. Mim, letter M. Sige, sabihin mo. Ano po Pagsama. yan? Pagsama. Ito ay mim, letter M. Taas po. Sa taas. Number 1. Pagsama. Hin. Sige. Ha, letter H. Number 1 sa taas. Sa baba po. Number 1. Next, itong nun. Pagsamahin. Pagsamahin. Hin. Sa baba. Sa baba. Anong number ang gamitin natin? Number 1. Number 1, sa baba. Hmm. Mim, letter M. Pagsamahin. Pagsamahin. Pagsamahin mo. Mim, letter M. Anong gamitin natin? Saan sa tatlo? Number 2. Sa taas. Number 2. Sige. I-check mo kasi meron mali dyan. Pagsamahin mo. Pero hindi ito mababasa na pagsamahin mo. Meron dito mali. Yung sa N po. Sa ano po Dito, yan? dito, Number 3 dito. po yan. Okay, Number palitan 3 natin. po. Number 3. Okay, tama. Opo. Pagsamahin mo. Okay, yan. Okay, bali ito na. Ituturo ko na sa iyo yung vowel na ito. Next. Ang vowel na tanwin, i-delete na natin ito ha. Next na may tuturo ko sa iyo ay itong mga vowel na ito. Kapag double na vowel, mapasa taas man yan o sa baba, ay magtatapos sa letter ng nun kung basahin. Itong ganito naman, napapunta sa letter O, kapag double siya, o di kaya ay ganito ang makita mo, ganyan, o di kaya ay ganyan, kahit saan dito sa tatlo, ay ito ay papunta sa letter O na vowel kung basahin, pero magtatapos sa letter nun. Ito naman ay magtatapos sa letter nun, papunta sa letter A, letter E. Sa baba, sa taas nalalagay. Halimbawa, itong alif na ito, alif, kapag ganyan ay A, kapag double na, sabihin mo na an. Okay? Kapag sa baba naman nalalagay, kapag ganyan ay E, kapag double, sabihin mo na in.
In. Kahit saan letters yan nalalagay ha. Mamaya ipaliwanag ko sa iyo ang letra ng Arabic alphabet pag natapos kong ituro ito sa iyo. In. Kapag yung ganito naman, kapag ganyan ay O, kapag tanwin na siya ay un. Un. Okay. Tanwin kasi ang tawag sa mga bawi na yan. Na double. Kahit anong gamitin mo dito, kahit ganyan pa. Ganyan. Un. Okay. Kahit anong letra ha, kahit saan mo siya makita. Halimbawa, dito sa ha, kapag ganyan ay han. Kapag ganyan ay hu, kapag double na sabihin mo hun. Hun. Okay. Magsusulat ako dito at basahin mo. Ito ay alif. Alif na ganyan. Ra, letter R. Yan yung bawi niya. Lam, letter L. Mim. Itong lam, tanwin yung bawi na sa baba. Double. Itong mim, letter M, ganyan. Paano mo basahin yan? Sige, sige. Ano yan, N? Ito ay alif. Ito ay ra, letter R. Ito ay lam, letter L. Bawi niya ay papunta sa letter E, magtatapos sa letter M. Aralin mo. Ano? Ulitin mo. Aralin mo. Very good. Aralin mo. Okay. Paano kung isa lang bawi, paano mo basahin? Arali mo. Very good. Yan, talagang naintindihan mo. Okay, ito pa. Ito ay nun at saka nun, dalawang nun. Ganyan yung bawi, ganyan. Ito ay dal, letter D, ito yung bawi niya. Ito ay alif, na ganyan yung bawi niya. Ganyan, ito ay kaf, letter K. Paano basahin? Ano po ulit yung ano? Nun, letter N. Nun pa rin ito, na ganyan yung bawi niya. Dal, letter D. Ganyan yung bawel. Alif, tanwin siya. Kaf, letter K. Nandu. Nandu. Ito. Nandu. Nandu, correct. Ito ay nandu. Alif na papunta sa letter O yung bawin na magtatapos sa letter nun. Kasi tanwin. Dalawa. Yes, dalawa siya. Ganyan din. Pareho lang yan. Ganyan. Ganyan. Magtatapos sa letter nun. Kung basahin mo, papunta sa letter O na bawin. Magtatapos sa letter nun. Nandu. Sige. Nandoon ako. Hindi. Ito ay Ay. kaf, letter K. Nandoon ka. Very good. Nandoon ka. Okay. Paano kung ganyan lang yung bawil? Paano mo basahin? Nando ako. Hindi. Nanduo ka. Wait. Nanduo ka. Okay, oo. Okay. Sige, dagdagan pa natin. Kasi kulang. Ay, sana lang ang kulang na hindi ko na ituro sa iyo yung sad na mamaya lang. Ito pa. Wow. Rain. Ta. Mim. Lam. Itong wow, W, diretso ka dito sa rain. Ito yung magkakatunog ng ga kapag ganyan, kapag dito sa baba ay gi, kapag ganyan ay go. Pero hindi mo siya mababasa na papunta sa letter A, letter E, letter O dahil ganyan ang gagamitin ko. Ta, letter T, yun yung bawin niya, papunta sa letter O. Ito ay mim, letter M, ganyan yung bawin. Itong lam, tanwin siya. Sige. Paano basahin? Huwag tumalon. Very good. Huwag tumalon. Okay. Okay na, sapat na kasi naintindihan mo na. Bali ito na. Ito ang ituturo ko sa last na kasi magtuturo na ako ng Arabic alphabet, magpapaliwanag na ko. Sadda. Itong sadda na ito ay equivalent ito ng dalawang letra na sukun sa dalawang letra na ganyan siya at saka may vowel. Dalawang letra. Kapag makita mo ito sa taas ng letra, itong sadda, ay basahin mong letra na parang mag-stop ka ng saglit doon sa letra bago mo itutuloy papunta sa letra A.
papunta sa letter E or papunta sa letter O, depende sa vowel. Halimbawa, dito sa mim at saka ra, kapag ganyan ay mara, mara. Kapag meron kang makitang ganyan, kahit saan sa letra, ay mabibigkas mo siya na parang mapapastambe ka saglit dito sa ra bago mo ituloy sa letrang A. Marra. Marra. Marot. Yan. Okay. Mm. Kapag dito yung bawi na sa baba ay marri. Marri. Marot. O, tandaan mo kung paano gamitin. Kapag papunta naman sa letter O, ay sabihin mo na marro. Marot. Kapag tanwin, ay siyempre magtatapos ka sa letter nun. Marron. Mm. Kaya ko sinasabi na parang mag-stop ka sa letra, mag-stop ka ng saglit bago mo itutuloy sa letrang A na bawi o letter E o letter O. Kasi talagang meron kasamang bawi na kapag nakita mo sa letra. Pwede mong makita na kapag ganyan, kapag ang letra ay may sada, nakasra yung bawi na, pwede mong makita, halimbawa ito ay marri, pwede mong makita na dito nalalagay ang bawi niya sa baba ng sada. Pwede yan. Marri. Kung basahin, pareho lang dito. Pwede yung ganyan. Kaya kahit hindi nakalagay sa baba, Yes, pwede. Basta may sada. Kasi kapag tanggalin mo yung sada, hindi na yun mabasa na mari. Mabasa mo siya na babalik ulit sa mara. Mara. mm, Oh. Kapag nilagyan mo ng sada, ay magiging marre. marot. Basta dito lang sa baba ng sada. Kasi kapag dito sa taas niya ay marra. Okay? Okay po. Ganun yun. Okay, dagdagan natin ng iba pang letra para lubos mong maintindihan. Ito ay alif. Ang isasanay na kita ha, kapag ang alif sa Quran, kapag may bawil, may hamza na maliit. Kapag dito yung bawi niya, kapag dito naman yung bawi niya ay dito rin yung hamza na maliit. Okay, para masanay ka na. Ito ay ina. Ito ay ina. Kapag meron ng sadda, ay magbabasa mo na siya na inna. Ini. Yan. In. Yes, dahil sa sadda na yan. Tandaan mo ha. Next, ito pa. Ito ay, sige ba, ikaw magbasa nito ha. Ito ay ya at saka lam. Ya, letter Y. Ito yung bawi niya. Lam, letter L. Ito yung bawi na. Paano basahin? Yala. Hindi pa. Mababasahin na yala. Wala pang sadda. Yala. 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 Okay. Saka mo pa Yala. mababasa na yala kapag meron ng sadda. Yan na. Yala. Okay. Tandaan mo, kailangan maintindihan mo yung pinagkaiba niya kapag meron ganyan. Yala. O sige. Tanggalin ko. Sige, bigasin mo nang walang sadda. Paano? Yala. Yala. Very good. Sige, ibalik natin. Sige. Yala. Very good. Kapag ilipat ko dito yung bawel, paano? Yali. Very good. Kapag papunta sa letter O na bawel, paano? Yalo. Yalo. Kapag tanwin siya, paano? Yalun. Ayusin mo kasi hindi nagamit ang sada. Yalun. Ganon. Yalun. Yalun. Kasi kapag ganyan parang ay yalun. Yalun. Pero kapag may sada ay yalun. Makinig ka muna ha. Itong bagong pasok. Itong si Bayhan. Sige, yalun. Paano kung gawin kong ganyan? Na dalawa. Paano? Papunta sa letter A ng bawel. Ano? Yalan. Very good. Yalan. Paano kung dito? Yalin. 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 Kasi kapag walang sada ay yalin. Pero may sada. Kaya yalin. Yal. Yalin. Okay. Bali, ito na. Magsusulat ako ulit dito at basahin mo. Sige. Sige, basahin mo. Ito ay sin, ha, letter H, mim. Ito yung bawi niya. Sin, letter S, ito yung bawi niya. Ha, letter H, double yung bawi na dito. Tanwin yung bawi na. Mim, letter M. Sige, basahin mo. Paano? Basahin mo. Very good.
Basahin mo. Tingnan mo, nanonood yung mga kasama mo dito. Paano kung tanggalin ko yung ilipat ko yung bawi na ganyan? Paano? Basahan mo. Very good. Okay. Paano kung gawin kong ganyan yung bawi niya? Tanuin na ganyan. Basahon mo. Very good. Paano kung lagyan ko ng sadda dito? Sa sin, paano? Basahon mo. Very good. Okay. Talagang alam na alam mo na kung paano gamitin. Bali, okay na yun. Ang gagawin ko na sa iyo ay magpapaliwanag ako ng Arabic alphabet. Paliwanag ko na sa iyo ito na. Ipaliwanag ko na sa iyo ang Arabic alphabet. At tamang-tama, yung kasamahan mo na nanonood, kasali rin sila dito. Bali,